Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa modernong panahon ay nagiging iba na rin ang pag-iisip ng ilan sa atin. Sa dami ng mga bagay na nauuso, yung tinatawag na trend, ay marami ang ayaw magpahuli. Ang social media ay nagiging paligsahan ng marami. Kahit ang pakikipagtalik ay malaya na ring napag-uusapan online. Ngunit ano nga bang bagay ang dapat nating gayahin at alin ang hindi? Worth it nga ba na gawin ang isang bagay na makapagpapasaya sa iyo kung meron itong kapalit na hindi maganda? Dear Papa Dudut, good day po sa inyong lahat. Bago po ang lahat ay gusto ko pong sabihin na nakasubscribe na po ako sa inyong YouTube channel. Sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Family at sa Kaistorya YouTube channel. Gusto kong i-share ang kwento ng kagagahan ko para na rin po sa awareness ng lahat. Alam ko na marami akong makukuhang negative comments pero tanggap ko na ang lahat ng yon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Nika. 26 years old. Matagal na akong independent at nagtatrabaho para sa sarili. May kaya sa buhay ang family ko kaya hindi kami obligadong magkakapatid na tumulong sa parents namin. May business kasi ang mama at papa ko. Malayo ako sa aking family ngayon, nasa province ang parents ko. Ginusto ko na maging independent para magkaroon ako ng freedom na gawin ang lahat ng bagay na gusto ko. 3 kaming magkakapatid na puro babae, ako ang pangalawa. Pinalaki kami na dapat ay mainhin at pangdalagang Pilipina ang peg. Conservative kasi ang parents ko. Kapag tumatawa kami ng malakas ay pinapagalitan kami. Hindi raw yun gawain ng isang babae na akala mo ay uwa kung makatawa. Hindi rin kami pinapayagan na magsuot ng maiiksing palda o yung damit na medyo sexy. Kaya lumaki akong naiinggit sa mga kaedad ko na nakapagsusuot ng maikling shorts at mga damit na gusto nila. Makaluma kasi ang isipan ng mga magulang ko, Papa Dudut. On the other side ay naiintindihan ko naman sila. Siguro ay gusto lamang nila kaming protektohan at lumaking mabuti. Pero dahil sa mga nakikita ko sa social media na mga babaeng parang ang laya nila sa life ay nagkaroon ako ng kagustuhan na maging kagaya nila. Sa sobrang conservative din na mama at papa kahit nag-18 na ako ay hindi pa rin sila payag na makipag-boyfriend ako. Ang gusto kasi nila ay kung sino ang unang lalaki na magiging jowa ko ay yun na ang mapapangasawa ko. Mahigpit din nilang pinagbabawal ang pakikipag-sex sa lalaki na hindi pa namin asawa. Kasalanan daw ito sa Diyos. Ang katawan daw ng isang babae ay sagrado at hindi ito dapat na ibinibigay sa kung sino-sino lamang. Well, wala pa naman sa isipan ko ang ganong bagay kasi ang gusto ko lamang before ay maging malaya sa parents ko at magawa ko ang mga gusto ko. Kahit kasi nasa legal age na kaming magkakapatid ay kailangan pa naming magpaalam sa parents namin kapag meron kaming pupuntahan o gagawin. Kapag hindi sila pumayag ay wala kaming magagawa kundi ang sundin sila, Papa Dudut. After ng college ay naisipan ko magtrabaho sa ibang lugar. Yung malayo sa family ko pero hindi ako pinayagan ni na mama at papa. Baka raw kung ano ang gawin ko. Nagtrabaho sa ibang bansa ang panganay kong kapatid habang ako ay nasa province namin nagwo-work ng time na yon. Inaingit ako kay ate kasi nasa malayo na siya and for sure ay nagagawa na niya ang mga gusto niya. Lalo na yung mga bagay na hindi niya nagagawa noong nandun pa siya sa bahay namin. Nagkaroon ng jowang foreigner ang ate ko at tumutol doon ng parents ko. Pero wala na silang nagawa kasi malayo naman si ate. Hindi na nila ito makontrol. Mas lalong lumaki ang pangarap ko na maging malaya, Papa Dudut. Gusto ko nang maging independent ng time na yon, kagaya ng kapatid ko. Kaya naisipan ko na kung hindi ako kikilos ay baka forever na akong nasa poder ng parents ko. Ginawa ko ay ang pasekreto ako nag-apply sa isang kilalang kumpanya sa ibang lugar na malayo sa family ko. Nang matanggap ang aking application ay lumuwas ako para sa interview.
Hindi ko yun pinaalam sa mga magulang ko kasi pipigilan lamang nila ako. Ang sabi ko lamang ay may kikitain akong kaibigan. Pag uwi ko ay gabi na kaya napagalitan pa ako. Tinanggap ko na lamang yon kasi alam ko na malapit na akong makawala sa kanila, Papa Dudut. Hanggang sa natanggap na ako sa ina-applyan kong trabaho. Nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan ko ng time na yon at may 2 weeks na lamang ako para magtrabaho sa kanila. That time ay sinabi ko na sa parents ko na may bago na akong trabaho at in 3 weeks ay magsisimula na ako doon. As usual, nang malaman nila na sobrang malayo yon sa amin ay nagalit sila. Sinabi nila na huwag na akong tutuloy doon. Pero nanindigan ako sa desisyon kong yon, Papa Dudut. Sinabi ko na magandang company yon at mahirap makapasok doon unless qualified ka talaga. Sinabi ko na pumirma na rin ako ng kontrata at hindi na ako pwedeng umatras. Tuwang-tuwa ako nang wala nang magawa sina Mama at Papa kundi ang pumayag sa pag-alis ko sa bahay para magtrabaho sa malayo. After ng last day ko sa aking trabaho ay umalis na ako para maghanap ng pwede kong matirhan na malapit sa lilipatan kong trabaho. May nahanap akong apartment na 1 bedroom na alam kong kaya kong bayaran. Kinuha ko ng apartment na yon kahit medyo pricey. Malapit kasi yon sa workplace ko at malapit din yon sa lahat, sa mall, ospital at kung ano-ano pa. Very convenient kumbaga. Bago ko umalis sa bahay namin ay napakaraming bilin ni na Mama at Papa sa akin. Kagaya ng huwag daw akong magbo-boyfriend nang hindi nila alam. Kapag may nanligaw sa akin ay dapat makilala muna nila ang lalaki. Huwag daw akong tumulad sa mga babae sa syudad na liberated. Alagaan ko raw ang sarili ko dahil wala na sila sa tabi ko. Oo lang ako ng oo para wala nang mahabang pag-uusap. Kapag kasi sumagot pa ako ay baka magbago pa ang isipan nila at hindi nila ako payagan, Papa Dudut. Kabado ako nang umalis na ako sa amin at tumira na ako sa apartment ko. Pero mas lamang ang saya ko kasi finally ay nakalaya na ako sa parents ko. Yun naman kasi talaga ang dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa malayo. Yun nga lang, ako na ang gagawa ng lahat. Mula sa paglalaba, pagluluto at paglilinis ng bahay. Kahit paano ay maalam ako sa mga ganong gawain. Wala kasi kaming kasambahay kaya may mga pagkakataon na kami talagang magkakapatid ang kumikilos sa bahay para tulungan si Mama. Pero syempre, iba pa rin kapag may gumagawa noon para sa'yo. First week ko pa lamang sa trabaho ay nagkaroon ako ng kaibigan, si Ella. Magkatabi ang table namin kaya siya ang unang kumausap sa amin. Nagkatsikahan kami at nalaman ko kaagad ang mga chismis sa office ng dahil sa kanya. Nag-click agad kami ni Ella, Papa Dudut dahil hindi kami nagkakalayo ng edad. Mas matanda siya sa akin ng 1 year. Palagi kami magkasabay kapag lunch break at siya rin ang nag-introduce sa akin ng iba't ibang bagay na wala sa province namin. Nakapunta ako at nakapagkape sa isang sikat na coffee shop nang dahil sa kanya. Pati ang paggamit ng dating app ay sa kanya ko rin natutunan. Nawili ako sa paggamit ng dating app, Papa Dudut. Dahil yon sa hindi ako nagkaroon ng chance na magkaroon ng interaction sa ibang lalaki noong nakatira pa ako sa bahay ng parents ko. Natuwa ako makipag-usap sa mga lalaki kahit na hindi ko sila kilala. Nagkaroon ako ng first boyfriend nang dahil sa paggamit ko ng dating app. Kay Ella ako humingi ng advice kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa first meet-up namin ng naging first boyfriend ko na si Hero. Of course, dapat maging maganda ka sa paningin niya. Yung hindi siya magsisisi na naging kayo. Don't worry, may mga damit ako sa bahay. Dumaan ka bukas sa amin bago ka makipag-meet up kay Hero. Papahiramin kita ng damit. Napansin ko kasi na very conservative ang mga damit mo. Dapat mag-level up ka na kasi nasa city ka na. Itago mo na sa baul ang pagiging probinsyana mo, ang sabi pa ni Ella. Ganun na nga mga nangyari, Papa Dudut. Dumaan muna ako sa bahay ni na Ella bago ako makipagkita kay Hero. Pinahiram niya ako ng damit na medyo sexy, maikli ang palda at first time kong magsuot ng ganon.
Minimake-upan din ako ni Ella para mas lumitaw daw ang ganda ko. Dapat daw ay mag-aral ako mag-makeup ng sarili ko para next time ay ako na ang gagawa noon. To be honest, ay hindi ako komportable sa makeup at damit na pinahiram ni Ella. Pero dahil ang sabi niya ay maganda at bagay yun sa akin ay hindi na ako nagreklamo pa. Kinabahan ako na makipagkita kay Hero pero dahil sa jowa ko siya. Gusto ko rin naman siyang makita sa personal. Finally ay nagkaharap na kami ni Hero. In all fairness ay gwapo talaga siya kahit na in person. Papadudod kumain muna kami ng lunch at pagkatapos ay nanood ng sine. Habang nanonood kami ng movie ay hinawakan niya ang kamay ko. Naging touchy siya at kung saan napunta ang kamay niya. Nagulat ako sa mga ginawa ni Hero pero hinayaan ko na lamang siya. Nahihiya rin kasi akong sawayin siya, baka kasi magalit siya sa akin. Inihatid ako ni Hero after ng date namin sa apartment. Gusto pa niyang pumasok sa loob pero natakot ako kasi baka kung ano ang mangyari. Hindi pa ako handa sa ganung bagay ng time na yon, Papa Dudut. Nang pumasok ako the next day sa trabaho ay kinunit ako ni Ella na magkwento sa mga nangyari sa first date namin ni Hero. Sinabi ko sa kanya na kumain at nanonood lamang kami ng sine tapos ay inihatid na ako sa apartment. Ganon lang ang ginawa ninyo? Ang boring naman, ang sabi ni Ella. Bakit? May iba pa bang kaming dapat na gawin sa first date? Tanong ko. Hindi kayo nag-kiss? Tanong ni Ella at ngumuso pa siya. Nag-kiss nung hinatid niya ako sa apartment ko, nahihiya akong tugon. Walang mas intense sa kiss? Hindi kayo nag-sex? Diretsyong tanong ni Ella na kinawindang ko. Sinabi ko na walang nangyaring ganun sa amin, Hero. Ang sabi ni Ella ay hindi dapat ako natatakot na makipag-sex kasi normal na yon sa mga babaeng nasa edad namin. Siyang araw ay marami nang nakasiping na lalaki. Kaya hindi raw siya nakikipag-boyfriend kasi para malaya siyang makipag-sex sa kahit na sinong lalaki. Hulaan mo kung ilan na ang body count ko, ang sabi pa ni Ella. Body count? Ano yun? May pinatay ka na? Killer ka ba? Nabibigla akong wika. Gaga, hindi ganong body count. Ang body count ay yung kung ilan ang nakasex kong lalaki, nakasiping, ganun. Ano na, hulaan mo kung ilan? Turan pa ni Ella. 2, 3, hula ko. Mali, higher, ang sabi pa ni Ella. Tinaasan ko ng kaunti ang hula ko pero mali pa rin ako. Hindi ako makapaniwala nang sabihin ni Ella na 12 na ang body count niya o yung bilang ng lalaki na nakasiping na niya. Hindi ako makapaniwala na sa edad niyang yon ay hindi naman katandaan ay gano'n na karami ang iba't ibang lalaki na natikman niya. Ayon kay Ella, hindi naman niya ako ini-encourage na huwag magjowa para gayahin ko siya. Pero ang sabi niya, sa edad namin yon ay dapat na nag-e-explore pa lamang kami bago ako magseryoso sa isang relasyon. Kung love ko naman na si Hero ay mag-stick na lamang ako dito. Doon na nag-start na maging open si Ella sa mga experiences niya sa sex at sa mga lalaking nakikilala niya. Natakot ako para sa kanya and at the same time ay na-amaze ako sa kanya kasi hindi siya natatakot na makipagsiping sa iba't ibang lalaki. Ang sabi ni Ella, hindi naman daw siya mabubuntis kasi pinapagamit niya ng proteksyon ang lalaki. Practice safe sex daw palagi. Saka wala pa sa plano niya ang magbuntis kasi marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Sa una ay nashock ako ng sobra sa mga kwento ni Ella tungkol sa mga experiences niya, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay nasasanay na ako at may mga pagkakataon pa nga na ako ang nangungulit sa kanya na magkwento siya, Papa Dudut. Habang dumadami ang kwento ni Ella sa akin ay parang nagkakaroon ako ng kagustuhan na ma-experience din ang mga ganon. Unti-unti akong namumulat sa mundo ng pakikipagtalik. Pinush pa nga ako ni Ella na magkaroon ng experience. Syempre kay Hero ko raw yun gawin kasi eto ang boyfriend ko. Kung single daw sana ako ay pwedeng sa kahit na sino basta bet ko ang lalaki. Tinuruan naman ako ni Ella na mga dapat kong gawin para hindi ako mabuntis. Basta kapag daw nagparamdam si Hero na gusto niyang gawin yon, ang bagay na yon ay huwag na akong magpakipot.
Lalaki si Hiro at talaga raw naaayain nito ako na makipagsiping sa kanya. Pero nakatatlong buwan na kami ni Hiro ay hindi man lang niya ako inaayang gawin namin ang bagay na yon kaya sobrang naiinip na ako. Ang sabi ni Ella, ako na raw ang gumawa ng way para may mangyari sa amin ni Hiro. Ako na raw ang bahalang gumawa ng paraan. Para magkaroon ako ng ideya ay kinakailangan ko pang manood ng mga sexy videos. Sinabi ko sa sarili ko na dapat ay ika-4th month sa rin namin ni Hiro ay may mangyari na sa amin. At dumating na nga ang 4th month sa rin namin ni Hiro at nagplano kami na mag-dinner na lamang. Habang nagdi-dinner kami ay hindi ko alam kung paano ko ipaparating kay Hiro na gusto kong may mangyari sa aming dalawa. Kung anong body language ang gagawin ko para ma-sense niya ang gusto kong iparating sa kanya. Dahil sa wala na akong maisip ay diniretso ko na lamang si Hiro. May gusto ka ba bang gawin after nating mag-dinner? May gusto ka bang puntahan? Tanong ko kay Hiro. Wala akong maisip eh. Akala ko kasi magdi-dinner lang tayo. Ikaw ba meron? Pagbalik ni Hiro ng tanong. Gusto mo bang magpahinga muna tayo bago umuwi? May malapit na motel dito, hindi ba? Turan ko. Napangiti ng malaki si Hiro sa sinabi ko, Papa Dudut. Alam kong alam na niya ang nasa utak ko. After naming kumain ay dumiretso na kaming dalawa sa malapit na motel. Sa totoo lang ay kinakabahan ako ng time na yon. Ako rin ang nagdala ng protection just in case na walang dala si Hiro kasi alam ko na hindi niya ine-expect na ako mismo ang magpupush na gawin namin yon. May nangyari sa amin ni Hiro ng gabing yon. To be honest, nagulat ako na ikaw pa mismo ang nag-aya. Akala ko kasi ayaw mong gawin natin ito kasi noong nagparamdam ako sa iyo nung una, hindi mo ko pinapasok sa apartment mo. Natatawang sabi ni Hiro pagkatapos namin. Natatakot kasi ako at saka nahihiya rin, turan ko. Thank you ha. Hindi ko akalain ako palang nakauna sa iyo. Ang wika pa ni Hiro. Simula nang gawin namin yun ni Hiro ay halos palagi na namin yung ginagawa sa tuwing nagkikita kami. Kung minsan ay sa apartment ko para mas tipid at hindi na kami kailangang gumastos sa motel. Lahat ng nangyari sa amin ni Hiro ay ikinuwento ko na rin kay Ella. May naisishare na rin ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi rin naman nagpapatalo si Ella kasi may mga bago rin siyang ikinikwento sa akin na experience niya. Nakakaingit lang kasi padami ng padami ang body count ni Ella habang ako'y isa lamang. Si Hiro lang. O may body count na rin ako ha? Sabi ko kay Ella na parang nagmamalaki pa. Meron na nga pero isa pa lang at mukhang hindi na madadagdagan kasi may jowa ka na. Hindi mo maaabutan ang body count ko, kawawa ka naman, ang sabi pa ni Ella. Anong gusto mong gawin ko? Makipag-break kay Hiro para malaya ako makipag-tsuktsakan sa iba? Tanong ko. Hindi mo naman kailangan makipag-break sa kanya, hindi ba? Pwede kang makipag-sex sa iba pero wag mong sasabihin sa kanya. Itatago mo kay Hiro, pabulong na sabi pa ni Ella. Mag-cheat ako kay Hiro? Hindi makapaniwalang sabi ko. Ipinaliwanag ni Ella sa akin na hindi yon matatawag na cheating kung gagawin ko yon sa isang tao na hindi ko naman mahal. Magiging cheating lang daw yon kung magkakaroon ako ng emotional attachment sa lalaking makakasiping ko. Pag-isipan ko raw yon kung gusto kong humabol sa body count niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, masyado kong nagpapapressure kay Ella. Pakiramdam ko ay kailangan kong umabot sa bilang ng mga lalaking nakasiping niya para lamang masabi ko na malaya ako at nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. Isang araw habang naka-lunch break ako ay nilapitan ako ni Ella at tinanong niya kung may lakad ako pagkatapos ng work. Ang sabi ko ay wala. Diretso na akong uuwi sa apartment. Inaya ko ni Ella na lumabas kami at magpunta sa bar. Kaming dalawa lamang daw. Simula kasi nang magkakilala kaming dalawa ay hindi pa kami nakakapunta sa ganung lugar para mag-inom pero alam ko na madalas doon si Ella. Friday na ng araw na yon kaya okay lang daw na magpakalasing kami kasi walang pasok sa susunod na araw. Dahil sa hindi ko pa nararanasan ang makapunta sa ganung lugar ay pumayag ako. Nagpaalam na rin ako kay Hiro na lalabas kami ni Ella at pinayagan naman niya ako. Gusto pa nga sanang sumama ni Hiro
Pero nang sabihin ko kay Ella ay sinabi ni Ella na kaming dalawa lang para makapag-bonding kami ng kami lamang Papa Dudut. Pagka-out namin ni Ella sa trabaho ay sa kanila na kami dumiretso kasi papahiramin niya ulit ako ng damit. Doon na rin ako naligo, kumain muna kami sa kanila kasabay ng family niya at umalis na rin kami. Alam ba ng family mo ang ginagawa mo, Ella? Na marami ka nang nakakasex. Curious kong tanong kay Ella habang nag-aabang kami ng binubuk naming sasakyan na maghahatid sa amin sa bar. Gaga, anong klaseng tanong ba yan? Of course hindi. Mabait na anak ang peg ko sa bahay. Saka yung mga ganong bagay hindi na sinasabi sa family. Ano yun sasabihin mo, mama, papa? Nakipag-sex po ako kagabi. Pang-10 ko na po siya. Ang natatawang sagot pa ni Ella. Natawa na lamang din ako sa sagot ni Ella. Tama siya. Hindi ko na dapat ipaalam sa pamilya ko ang ginagawa ko. Sigurado ako na kapag nalaman ng parents ko na hindi na ako virgin ay magwawala sila. Baka nga ipabless pa nila ako sa simbahan kasi iisipin nila na napakarumi kong babae. Pagdating namin ni Ella sa bar ay nagulat ako kasi sa table na pinuntahan namin ay merong 2 lalaki na parehas na gwapo. Ipinakilala ko ni Ella sa 2 lalaki, sina Errol at Anjo. Kay Anjo ako itinabi ni Ella habang siya naman ay kay Errol. Hindi ko magawang tanungin si Ella kung bakit may kasama kaming mga lalaki, gayong ang sabi niya ay kaming 2 lamang ang magpupunta doon. Nagkaroon lamang ako ng chance na kausapin si Ella nang magpaalam siya na magpupunta sa CR. Sumama ako kay Ella at doon na ako nagtanong. Akala ko ba tayong 2 lang? Tanong ko. Baka kasi hindi ka sumama kapag sinabi ko na kasama natin sina Errol at Anjo. Ang gwapo nilang 2 no? Basta kay Anjo ka, kay Errol ako. Sagot pa ni Ella. Anong kay Anjo ako, Ella? Ano ba to? Ang nagtataka kong tanong. Ay, painosente lang ang peg. Hindi ba gusto mo dumami ang body count mo? Tinutulungan na nga kita. Kim yan si Anjo, ikaw nang bahalang dumiskarte. Tandaan mo, 1 night stand lang ang gagawin nyo ha? Nakangiting sabi pa ni Ella. 1 night stand? Ano yun? Tanong ko. 1 night lang, after nun wala na. Hindi mo ibibigay ang number mo sa kanya parang after ng gabing ito parang walang nangyari. Yung iisipin mo na hindi siya nag-i-exist. Saka okay lang yun kasi first time ko pa lamang na nakilala yung 2 na yun. Nakilala ko lang si Errol sa dating app tapos sabi ko magsama siya ng isa pa. Tugon pa ni Ella. Iginiit ko kay Ella na hindi ko pwedeng gawin yun kasi may boyfriend ako. Ipinaalala niya sa akin na hindi yun cheating kung di ay sex lang ang gagawin namin ni Anjo. At hindi ako magkakagusto dito. Kung hindi ko raw yun gagawin ay talagang hindi nadami ang body count ko. Kinabahan ako ng una pero masyadong magaling manghimok si Ella. Napaniwala niya ako na walang mali sa gagawin ko. Kaya nang bumalik na kami sa table ay uminom ako ng uminom para kapag nalasing na ako ng sobra ay meron na akong lakas ng loob. Nang tinamaan na ako ng alak ay naging malakas na talaga ang loob ko, Papa Dudut. Nang magsimula ng magsayawan ay inaya ko ni Anjo na sumayaw at pumayag kaagad ako. Naging maharot kami ni Anjo sa pagsasayaw. Hindi na ako pumalag nang hawakan niya ako sa kung saang parte ng aking katawan. Hinalikan niya rin ako at hindi rin ako umayaw. Hanggang sa bumulong na si Anjo sa akin na baka pwedeng umalis na kami sa bar para magpunta na sa mas tahimik. Pumayag ako, Papa Dudut, binayaran na ni Anjo ang bill namin at iniwanan na namin sina Ella at Errol sa bar. May kotse si Anjo at yun ang sinakyan namin sa paghahanap ng motel. Dahil na rin siguro sa lasing ako ay ang bilis kong pumayag sa gustong gawin ni Anjo. Nakakahiyaman pero may nangyari sa amin ni Anjo. Umaga na nang magising ako. Mabuti na lamang kasi tulog pa si Anjo kaya hindi ko na siya kailangang kausapin pa. Umalis ako habang tulog pa siya. Nakaramdam ako ng konsensya at kahit wala naman akong nararamdaman kay Anjo ay pakiramdam ko na nag-cheat pa rin ako kay Hero. Nang magkita kami ni Ella ng Monday sa trabaho ay pinagkwento niya ako sa nangyari sa amin ni Anjo. Ang sabi ko ay wala akong masyadong matandaan kasi lasing na lasing ako ng time na yon. Ella, ayoko nang gawin to. Yung makipag 1 night stand, nakukonsensya ako.
For sure ay hihiwalayan ako ni Hiro kapag nalaman niya na nakipag-sex ako sa ibang lalaki. Ang wika ko. Talagang hihiwalayan ka niya kapag sinabi mo. Saka bakit ka nakukonsensya? May feelings ka ba kay Anjo? Tanong pa ni Ella. Wala. Saka bakit ako magkaka-feelings doon kung ko lang siya nakilala. Hindi naman ako mabilis magkagusto sa isang tao. Sagot ko. Yun naman pala Saka baka nga nakipag-sex din si Hiro sa iba. Hindi mo lang alam. Kaya kung ako sa'yo, padabihin mo ang body count mo. Ang turan pa ni Ella. Hindi ba para akong pokpok kapag kung sino-sino ang nakakasiping ko? Ganon ang mga bayarang babae, hindi ba? Tanong ko. Natawa si Ella sa tanong kong yon. Ang sabi niya magiging pokpok lang daw ako kapag magpapabayad ako sa mga makakasiping ko. Hindi naman daw kami nagpapabayad kaya hindi kami ganon. Mga babae lang daw kami na ini-enjoy ang aming pagiging babae. Dahil sa nakikita ko na walang mangyayaring hindi maganda kay Ella ay naisip ko na walang mali sa ginagawa ko. Na-pressure na rin ako na dumadami ang body count ko kagaya ni Ella. Alam ko na napakatanga ko para ma-pressure kay Ella. Alam ko na ayokong magpahuli sa kanya at kinukumbinsi ko rin ang paniniwala ko sa sarili ko na walang mali sa ginagawa kong pakikipagsiping sa ibang lalaki na hindi ko naman jowa. Pinaniwalaan ko si Ella na kapag walang emotional attachment ay hindi cheating na matatawag yon. Ginalingan ko na lamang ang paglilihim kay Hiro na may nangyari sa amin ni Anjo. Para pagtakpan ng ginawa ko ay mas naging sweet ako sa kanya. Kung dati siyang palagi nag-aaya na makipagkita sa akin ay ako na ang gumagawa noon. Palagi ring may nangyayari sa amin ni Hiro pero nalaman ko na mas magaling si Anjo sa kanya pagdating sa pagpapaligaya sa kama. Paulit-ulit kasi yung kay Hiro kaya parang nagsasawa na ako at naghahanap na ako ng excitement sa iba. Nagkaroon ako ng pakiramdam na kailangan ko makipagsiping sa ibang lalaki para masatisfy ako, Papa Dudut. Ang nangyari ay mas lalo ako naging addict sa paggamit ng dating app kasi mabilis na makakilala ng lalaki doon na game din na kagaya ko, Papa Dudut. May ilan akong nakilala pa sa dating app at nakikipagkita ako sa kanila. Meron din nangyari sa amin ng ibang lalaki na nakilala ko sa dating app at nawala na rin ang nararamdaman kong konsensya kasi nag-i-enjoy ako, Papa Dudut. Kapag may bago akong experience ay ikinuwento ko kay Ella at proud pa ako na nadadagdagan ng body count ko. Kapag nagtagal, mahahabol ko na ang body count mo. Baka nga mas malamangan pa kita, ang sabi ko kay Ella. Ikaw na talaga, grabe ka. Mas wild ka pa pala sa akin. Kumusta na pala si Hiro? Hindi ba siya nakakahalata? Tanong pa ni Ella. Mukhang hindi naman kasi kung nakakahalata yun, baka nakipag-break na yun sa akin. Tugon ko sa kanya. Bakit kasi hindi ka pa makipag-break para malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo? Suggestion pa ni Ella. Mahal ko si Hiro at ayoko makipag-break sa kanya, sagot ko. Alam ko na marami na sa listeners mo ang naiirita sa kalandian ko, Papa Dudut. Kahit ako ng time na yon ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang sa isang kisap mata ay nagbago ang lahat sa akin simula nang makilala ko si Ella. Ang lakas ng naging impluwensya niya sa akin at hindi ko pa nakikita ang mali sa mga itinuturo niya sa akin. Ang gusto ko lang ay maging masaya, malaya at masatisfy ang hinahanap ko pagdating sa kama. Lumipas nga ang ilang buwan na hindi nalalaman ni Hiro ang ginagawa ko kapag hindi kami magkasama. Yun nga lang ay hindi ko napanindigan ang pagiging sweet at pagbibigay ko ng maraming time at atensyon kay Hiro. Kasi halos kada linggo ay meron akong ibang lalaki na mini-meet up at nakakasiping. Nawala na rin ako ng gana na sumiping pa kay Hiro kasi naging boring na yon para sa akin. Mas na-fulfill ng ibang lalaki ang pangangailangan ko. Mas hinahanap ko yon sa iba kesa sa aking boyfriend. Ang buong akala ko ay hindi mapapansin ni Hiro ang mga pagbabago sa akin kasi palagi kong sinasabi sa kanya na sobrang busy ko sa trabaho kaya hindi na kami madalas na nakakapagkita pa. Akala ko ay naiintindihan niya ako kaya hindi ako naging handa nang magkita kami at tanungin niya ako tungkol sa bagay na yon. Mahal mo pa ba ako, Nika? Feeling ko kasi hindi ka na nag-i-enjoy na kasama ako. Dati kasi halos every week tayong magkikita. Ngayon, maswerte na ang isang beses sa isang buwan.
May pagtatampong sabi pa ni Hero. Ano bang klaseng tanong yan? Of course mahal kita. Ang sabi ko naman sa'yo, busy lang ako sa trabaho. Pagsisinungaling ko. Ilang buwan ka nang busy? Hindi ba nababawasan ang workload mo? Tanong pa ni Hero. Hindi nga eh. Padagdag ng padagdag pa nga. Turan ko. Sa pagsisinungaling kong yon ay nakaramdam ako ng konsensya, Papa Dudut. Hindi ko akalain na magiging ganon ako kasama kay Hero kahit alam ko sa sarili ko na wala siyang ginagawang mali. Faithful siya sa akin kahit ang phone niya ay hinahayaan niya na tingnan ko. Ang unfair nga kasi kapag siya ang nagre-request na i-check ang phone ko ay hindi ako pumapayag. Sinasabi ko na hindi ako komportable sa ganon at privacy ko na rin yon. Ang totoo ay ayokong ipakita kay Hero ang laman ng phone ko kasi malalaman niya ang mga ginagawa kong kalandian. Nagpatuloy ako sa pakikipagkita at pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Tuwang-tuwa pa ako kasi maaabutan ko na ang body count ni Ella. Talaga nagkaroon kami ng paligsahan ng paramihan, Papa Dudut. Hindi ko na naiisip na maaari akong mapahamak sa ginagawa ko kasi masaya naman ako. Hanggang sa nangyari na nga ang pinaka-iniiwasan kong mangyari. Totoo nga na lahat ng maling ginagawa natin ay merong kapalit. Sisingiling ka ng karma sa oras na hindi mo na inaasahan. Napansin ko kasi na 2 months na akong hindi nagkakaroon ng menstruation. Nung una akala ko ay normal lamang yon pero nang 3 buwan na ay doon na ako kinabahan. Wala muna akong pinagsabihan noon kahit na si Ella. Pero malakas ang kutob ko na buntis ako, Papa Dudut. Nag-take ako ng pregnancy test kit at talagang nalamig ako nang naging positive ang resulta. Hindi ako makapaniwala kung paano yon nangyari gayong lahat ng nakasiping kong lalaki ay pinagamit ko ng proteksyon. Kaya para makasigurado ako ay sa doktor na ako nagpatingin at doon ay nalaman ko na 3 buwan na akong buntis. Parang gumuho ang mundo ko ng time na yon. Wala sa plano ko ang mabuntis pero mukhang pinarusahan na nga ako. Dahil sa aking kalandian. Si Ella ang pinagsabihan ko ng bagay na yon at kahit siya ay hindi makapaniwala. Tinanong pa niya ako kung baka may isang beses na hindi ko pinagamit ng proteksyon ang nakasiping ko. At sinabi ko na walang ganong nangyari. Papatayin ako nito ng mga magulang ko, Ella. Saka si Hero, hihiwalayan niya ako kapag nalaman niya na buntis ako. Umiiyak kong sabi kay Ella. Sabihin mo na siya ang ama ng dinadala mo. Ganun lang kasimple ang solusyon sa problema, ang sabi pa ni Ella. Hindi maniniwala si Hero sa akin. Mahigit 3 buwan ang walang nangyayari sa amin. Kasalanan ko ito. Hindi ako nag-iingat. Patuloy kong pag-iyak. Isa pang sinuggest ni Ella sa akin ay ang ipalaglag ang bata pero hindi ko naman yon kayang gawin. Naniniwala ako na buhay ang nasa tiyan ko at kasalanan sa Diyos ang pagkuha ng buhay ng ibang tao lalo na at sarili ko pang dugo. Doon ako inuntog ng malakas at natauhan. Narealize ko na mali na inabuso ko ang kalayaan na meron ako habang malayo sa aking mga magulang. Nagsisisi ako sa pagiging malandi at mapuso ko pero huli na ang lahat. Kahit na anong pagsisisi pa ang gawin ko ay hindi ko na maibabalik ang oras na ginamit ko sa maling paraan. Doon na nag-sink in sa utak ko ang lahat ng mga maling nagawa ko mula sa panluloko kay Hero hanggang sa pagkaabuso ko sa kalayaan na meron ako. Naisip ko rin na napakasama ko kung gagawin ko ang payo ni Ella na alisin ang sanggol na dinadala ko o kahit nang ipaako iyon kay Hero, kahit 100% sure ako na hindi siya ang ama noon, Papa Dudut. That time hindi ko na kayang dagdagan pa ang panluloko ko kay Hero. Kinailangan ko nang harapin ang resulta ng mga kagagahan ko sa aking buhay. Pinapunta ko si Hero sa apartment ko at doon ay ipinakita ko sa kanya ang resulta ng pregnancy test. At naluha siya at natuwa kasi buong akala niya ay nabuntis niya ako. Hero, hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Umiiyak kong pag-amin. Anong sinasabi mong hindi ako? Ang nagtatakang tanong ni Hero. Inamin ko na kay Hero ang lahat. As in lahat-lahat. Umiyak si Hero at hindi siya makapaniwala na magagawa ko ang mga bagay na yon.
Nagulat ako nang sabihin ni Hiro na kahit masakit ay handa siyang tanggapin pa rin ako at akuin ng responsibilidad sa anak ko na hindi naman sa kanya. Pero hindi ko tinanggap ang sinabi niya. Alam ko na kapag ginawa ko yon ay araw-araw akong uusigin ang aking konsensya. Kaya mas pinili ko na palayain si Hiro upang makahanap siya ng babaeng mas nararapat para sa kanya. Nakipaghiwalay ako kay Hiro at naniniwala ako na yon ang tama kong gawin. Masakit din para sa akin na mawala si Hiro sa buhay ko pero deserve ko yon, Papa Dudut. Alam ko na makakahanap siya ng babaeng mas nararapat para sa kanya. At hindi yung kagaya ko na manloloko at malandi. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho at inilihim ko ang pagbubuntis ko sa aking pamilya dahil natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Paunti-unti ay nilayo ko ang sarili ko kay Ella. Siya kasi ang nag-impluwensya sa akin ng mga ganong gawain. Though hindi ko siya sinisisi sa mga nangyari sa akin kasi may choice naman ako na hindi gawin ang mga ginagawa at sinasabi niya pero mas pinili kong sundin siya at gayahin siya. Akala ko dati ay kaya ko nang isekreto ang pagbubuntis ko sa pamilya ko. Pero nahirapan na ako nang malaki na talaga ang tiyan ko at hindi ko na kayang magtrabaho. Wala na akong choice kundi ang mag-resign at umuwi sa amin. Gulat na gulat ang mga magulang ko nang pagdating ko ay nakita nilang malaki ang tiyan ko. Kung hindi lang siguro ako buntis ay baka nabubog na ako ng tatay at ng nanay ko. Katakot-takot na masasakit na salita ang natanggap ko sa kanilang lahat. Yun daw ang naging resulta ng pagiging mapuso ko. Umalis lang daw ako sa poder nila para magpabuntis ng walang ama. Ang sabi ko ay hindi na ako pinanagutan ng nakabuntis sa akin. Hindi ko kasi kayang aminin sa kanila ang katotohanan na hindi ko talaga alam kung sino ang ama ng aking ipinagbubuntis sa dami ng lalaking nakasiping ko, Papa Dudut. Ang parents ko ang sumuporta sa aking pagbubuntis hanggang sa mga anak ko. Nang time na yon ay kinumusta pa ako ni Ella pero hindi ko na siya pinansin. Naging laman din ako ng tsismisan sa lugar namin lalo na at may anak ako pero walang asawa. May narinig pa ako na pinalaki raw kami ng mainhin pero sa huli nagpabuntis ako ng walang ama. Lahat ng yun ay tinanggap ko kasi deserve ko naman yon. Nang mag 1 year na ang anak ko ay nagsimula na ulit akong magtrabaho dahil ayokong iasa ng sobra sa mga magulang ko ang pagpapalaki sa anak ko. Sa lugar na lang namin ulit ako nagtrabaho at masaya ako natanggap na nila mama at papa ang anak ko. Aliw na aliw sila rito. Pero alam ko na kailangan ko pa rin bumawi sa kanila at kailangan kong patunayan ulit ang sarili ko sa kanila, Papa Dudut. Ngayon ay inaayos ko pa rin ang buhay ko at nagtatrabaho ako ng mabuti para sa anak ko. Pinili ko na rin po ang mga kaibigan ko na may magagandang impluwensya sa akin. Na-realize ko na dapat ay maging matalino na ako sa mga desisyon ko sa buhay ngayon kasi lahat ng magiging desisyon ko ay hindi lang ako ang maaapektuhan, kundi maging ang mga anak ko. Inalis ko na rin sa sarili ko ang pagbibilang ng lalaking nakakatali ko. Tinapos ko na ang phase na yon ng buhay ko, Papa Dudut. Alam ko na hindi pa huli ang lahat para bumangon ako at itama ang lahat ng pagkakamali ko sa aking nakaraan. Hindi ako pwedeng sumuko lalo na at meron na akong anak. Alam ko rin na hindi ako may pagmamalaki ng anak ko kapag nalaman niya ang kagagahan ng nanay niya pero tanggap ko na yon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Sana'y merong nakuhang lesson ang mga listener mo sa sulat ko. Lalo na yung mga kagaya ko na mapusok at hindi nag-iisip kung ano ang pwedeng maging resulta ng ginagawa nila kahit na mali ito. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Nika. Walang mali sa pagiging curious at pag-explore sa mga bagay na hindi natin alam. Ito ay isang paraan upang mamulat tayo sa reality ng buhay. Ngunit ito ay nararapat na may kaakibat na pagiging responsable at pag-iingat. Ang katawan natin ay bigay sa atin ng Diyos at ito ay dapat na nirerespeto natin. Maging matalino rin tayo sa pagpili ng kaibigan at piliin natin ang mga kaibigan na hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Bagkos ay yung tuturuan tayo na maging isang mabuting tao. Huwag magpadala sa pressure. Hindi kasama sa pagiging tunay na magkaibigan ang gayahin at sundin sila kahit alam mong ito ay hindi tama.
Hindi lahat ng uso ay ginagawa ng iba ay dapat mo ring gawin. Tandaan natin na kung masama o mali ang ating ginagawa ay ganun din ang magiging balik nito para sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin po ang Papa Dudut Family YouTube channel, ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe din po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.